Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So, ito yung ating aquaponics nakalagay dito sa tabi ng ating garahe. Yan, yung mga isda natin dyan ay yung Midas cichlid. Yan, makikita nyo nandyan sa ilalim. Yan, kumakain sila oh. Ang nakalagay nating halaman ngayon dito ay mga peppermint. Ayan, so pinarami lang natin yan. Kaso nga itong nakaraang araw puro ulan, kaya makikita nyo naninilaw yung dahon nya. So nagumpisa lang yan sa ilang pirasong peppermint na tinanim natin. So ngayon nakabuo na tayo, napuno na natin tong ating aquaponic setup. So dito sa tinanim nating peppermint, tumutubo rin yung mga, kung natatandaan nyo, may tanim din tayong pansit-pansitan dito. So ngayon may sumasabay na doon sa ating peppermint na cup na pansit-pansitan. Ayan. So hindi ko na tinatanggal yan kasi alam nyo mga kagaya, sa umaga ginagawa kong ano yan, tea, peppermint tea, saka sinasabayan ko ng eto, pansit-pansitan. So bago tayo uminom ng kape, ayan munang tinitimpla natin sa umaga. Ayan. Kung subscriber ko kayo, alam nyo na kung paano mag-operate yung ating aquaponics. Mayroon tayong 3 filter dyan, tapos yung tubig aakyat dun sa taas. Ayan yung mga lagayan natin ng crayfish, yung sa fattening natin, yung doon natin pinapalaki yung ating mga crayfish. Iikot yung tubig dyan, babagsak dito, then tutuloy ulit dito sa ating mga halaman. So yung nakatanim natin dito ngayon ay mga peppermint yan. Yan yung pinarami natin. Ayan. So galing Bicol pa yan yung punla nitong peppermint natin. Ayan. So ayan, mapapansin nyo, nanilaw siya gawa ng hindi na naaarawan. So, ngayong halos 1 linggo na dahil dun sa habagat. Ang dami, hindi nga lang itong tanim natin dito, maging yung pangunahing tanim natin na lettuce. So apektado rin ng habagat na yan. Ayan, yung isda natin dito, yan yung Midas cichlid. Matagal na yan, kusan na lang silang dumadami dyan. At hinahayaan lang natin silang dumami dyan. So healthy yung ating isda, gawa ng nasabi ko nga, aquaponics setup to. So kung hindi kayo familiar dun sa aquaponics, yung aquaponics po yung pag-aalaga ng isda at pagtatanim ng halaman sa iisang sistema. Ayan, so yung dumi ng isda, yun yung ginagawa nating fertilizer. Paglabas ng ating filter, ayan, magiging pataba na ng halaman natin yan, yung dumi ng isda. So kung hindi nyo pa napanood, balikan nyo kung paano ko kinonstruct yung filter natin. 3 chamber yan. Yung pang-4, doon nakakabit yung ating pump na magdi-distribute ng tubig sa ating mga halaman. So napaka simpleng system lang. Umiikot lang yung ating tubig pabalik-balik sa ating pond. Ayan. Pag galing sa ito, meron din tayong crayfish dito. Ayan. Kasama din siya sa circulation ng ating aquaponics. Makikita nyo, ayan oh. Galing din yan sa ating pump, yung na-filter na dumi ng ating isda na tilapia. So magsi-circulate, babalik dito. Ayan, may PVC tayo dyan. Mayroon din tayong crayfish dyan, yung ating breeder. Tapos bababa dito, mayroon din tayong crayfish dito. Ayan, napapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o. Nakita nyo po yan. Ayan. Crayfish. Ayan. Kasama siya sa ating aquaponics. Ang ating crayfish na to.
Mahirap hawakan kasi hawak ko yung camera. Saka ayan. Yan. Dito yan. So pag bagsak ng tubig dyan, makikita nyo, mayroon din tayong exit ng tubig dito, nakakabit. Lalabas yan dyan. So yung tubig dyan, may elbow yan para manggagaling sa dulo. Ayan o, elbow. So nasa elbow dyan kasi para yung dun sa dulo, yun yung nahihigop nya. Yung parang dumi dito sa ating container, yung pinaka ilalim nya, nahihigop nya, ibabalik dito sa pan. So itong pan natin, mayroon din siyang solid lifting outlet, yung SLO, na connected naman dito sa ating filtration. Yan, ifi-filter din niya uli yung dumi. Tapos iikot uli yung yung tubig dito sa ating mga halaman. Yan, then babalik uli sa pan natin. Paikot-ikot lang siya. Ayan. So hindi siya magastos sa tubig kasi hindi tayo nagpapalit ng tubig. So itong pan natin almost 5 years na, 5 to 6 years na wala ring palitan ng tubig to. Lahat ng pan natin dito hindi tayo nagpapalit ng tubig, linilinis lang natin yung ating filter. So meron akong pan na malaki sa tilapia pan. Kung mapapanood nyo rin yon, may mga vlog tayo doon na hindi tayo naglilinis ng hindi pa tayo nagpapalit ng tubig, nililinis lang natin yung filter. Ayan. So napakaganda, simpleng system lang. Pagka na tutunan nyo yung ganitong sistema, napakadali. Gawa ng dalawa yung ma-harvest natin. Meron tayong isdang ma-harvest, and then mayroong halaman tayong ma-harvest. So dalawa sa iisang sistema na ginawa natin. At ang tawag dito sa ating system ay aquaponics. So napakaganda. Kung kailangan nyo ng peppermint, ayan, message lang kayo. Healthy yan. Ayan, tingnan nyo, mayroon tayo sa cup. Ayan, yan yung mga tinanim natin dito. Ang kagandahan dito, ganyan, pagka pinutol ko lang yan dito, halimbawa pinutol ko, sasanga siya. Lalong pinuputulan ko, mas lalong dumadami yung sanga niya at lumalago. Yan yung kagandahan naman ng tanim na nating peppermint. So gustong gusto ko to sa umaga, magkasama nitong pansit-pansitan. Kaya lagay ko siya sa tubig na mainit sa baso, then yun na yung pang instead na kape sa umaga, yan yung iniinom ko muna. Yan. So napa-update ulit tayo mga kagaya, kasi panibagong tanim na naman natin to dito sa ating aquaponics. Marami na tayong tinanim dito, kangkong, lettuce, pansit-pansitan. Ngayon naman, ito naman yung ating nakatanim dito, yung ating peppermint in a cup. So dito sa isang cup na to ay may kahalo siyang pansit-pansitan. So ayan, pareha silang healthy. So hindi ko na tinanggal yung pansit-pansitan na yan. Yan, kung gusto nyo bumili ng ganito, message nyo lang ako mga kagaya. Maraming salamat, hanggang sa sunod. Antabayanan nyo uli yung ating mga iba-vlog tungkol dito sa ating mga tanim sa ating bakuran. Maraming salamat and happy farming. Ingat pa tayo lagi.